Ipinanganak si Catherine Louise Martin noong October 25, 1959. Kilala siya sa tawag na Cathy ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa edad na 16, nakilala niya si Mike Odom sa high school. Naging magkasintahan sila at nagplano ng kasal. Ngunit bago pa man ito mangyari, naaresto si Mike sa pagbebenta ng heroin sa isang undercover na pulis. Nahatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong, ngunit 2 taon lang ang kanyang isinilbi. Sa kabila nito, sinabi ni Cathy sa kanyang pamilya na pakakasalan pa rin niya si Mike kapag ito ay nakalaya. Pagkalaya ni Mike makalipas ang 2 taon, itinuloy nila ang kanilang kasal. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Tasha at si Sean, at nanirahan sa Harris County, Texas. Binigyan ni Frankie Martin, ama ni Cathy, ng trabaho si Mike sa kanyang negosyo sa paggawa ng mga karatula. Si Cathy ay inilarawan bilang isang mapagmahal na ina at asawang gumagawa ng lahat para mapanatili ang kanilang pagsasama. Noong gabi ng March 3, 1987, sinubukang tawagan ni Mike si Cathy mula sa trabaho sa ibang lugar. Hindi sumagot si Cathy, na ayon sa usapan ay dapat ay nasa bahay kasama ang mga anak. Dahil dito, nabahala si Mike at tumawag sa kanilang kapitbahay upang ipasuri ang kalagayan ng kanyang pamilya. Tumawag ang kapitbahay at kumatok sa bahay, ngunit walang sumagot. Sa pagtingin niya sa bintana, napansin niyang bukas pa ang telebisyon. Sa halip na tumawag agad sa pulis, nagmaneho siya papunta sa bayan upang humingi ng tulong sa isang pulis. Bumalik sila sa bahay at natuklasang hindi nakalock ang front door. Sa loob, natagpuan ng pulis si Tasha, 4 na taong gulang, walang malay at bugbog na bugbog, nakahiga sa sofa. Si Sean, 2 buwang gulang, ay ligtas na natagpuan sa kanyang silid. Sa kwarto ng mag-asawa, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Cathy, duguan at hubot-hubad. Siya ay binugbog, inatake, at sinaksak ng higit sa 16 na beses. Nakita rin na siya ay pinaslang sa pamamagitan ng sakal at nakagapos ang mga kamay gamit ang cord ng lampshade. Natakot ang mga pulis na bumalik ang salarin upang tapusin ang ginawa kay Tasha. Agad na isinugod sa ospital si Tasha at Sean at inutos na hindi sila dapat maiwan ng mag-isa. Samantala, dumating si Frankie Martin sa crime scene at itinuro siya ng mga pulis na tumuloy sa ospital para samahan ang kanyang mga apo. Habang nasa ospital, napanood ni Frankie sa balita ang sinapit ng kanyang anak na si Cathy. Habang nagaganap ito, dumating na rin si Mike Odom sa bahay. Napansin agad ng mga pulis na may pulang mantsa sa kanyang damit na mistulang dugo. Sa paghahalughog sa bahay, natagpuan ang dugo sa banyo na tila may naglinis muna bago umalis. Walang bakas ng forced entry. Lahat ng pinto ay nakasara maliban sa front door na nagpapahiwatig na kilala ni Cathy ang pumasok sa bahay. Ang labis na pananaksak ay indikasyong personal ang motibo ng krimen. Natagpuan ng mga pulis na maayos na nakatiklop sa sahig ang mga damit ni Cathy, bagay na pinaniwalaan nilang may kahulugan sa paraan ng krimen. Ipinapalagay ng mga investigador na sinaktan muna si Tasha upang takutin si Cathy at pilitin siyang sumunod sa kagustuhan ng salarin. Sa ospital, nasa critical na kondisyon si Tasha at umaasa sa mga dextrose habang nilalabanan ng coma. Habang ginagamot ang mga bata, nakatuon ang investigasyon sa ama nilang si Mike. Bagaman ipinakita niyang siya ay nalulungkot at emosyonal, may duda na agad ang mga investigador sa kanya mula pa sa simula. Nadiskubre ng mga investigador na hindi agad umuwi si Mike Odom mula sa trabaho, taliwas sa sinabi niyang gagawin niya. Sa halip nakipagkita siya sa mga kaibigan. Para sa mga investigador, tila pamilyar ang galaw na ito, ang pagsasaayos ng isang krimen habang sinisigurado ng suspek na may alibay siya sa ibang lokasyon, sabay pagpapapunta ng ibang tao upang madiskubre ang krimen. Isinailalim sa pagsusuri sa forensic lab ang damit ni Mike, ngunit hindi iyon lang ang natuklasan. Natagpuan din ng mga investigador ang kakaibang mantsa sa sahig ng sasakyan ng kanilang kapitbahay na si Tim Robinson. Sa puntong ito, lumalakas ang hinala ng mga awtoridad na may sabuatan si Mike at Tim sa pagkamatay ni Cathy. Pinaniniwalaan na maaring nagbalik si Mike sa paggamit ng droga at umaasang makakakuha ng insurance money
mula sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit nagkaroon ng biglaang pag-ikot ang kaso. Ayon sa medical examiner, tinatayang nasawi si Kathy mga 6 na oras bago siya matagpuan na tinatayang bandang 1:00 ng hapon. Kapwa sinabi ni na Mike at Tim na sila ay nasa trabaho sa oras na iyon. Habang sinisiyasat ang kanilang alibay, isang mahalagang saksi ang lumutang, ang 4 na taong gulang na si Tasha Odom. Nang magising mula sa koma, isinalaysay ni Tasha sa mga investigador na isang lalaking may dilaw na buhok ang pumasok sa bahay. Wala sa kanilang dalawa, hindi si Mike o si Tim, ang may blonde na buhok. Sa kasamaang palad, iyan lang ang naalala ni Tasha tungkol sa suspect. Lumabas ang resulta ng forensic tests. Ang mantsa sa sasakyan ni Tim ay langis ng makina, habang ang mantsa sa damit ni Mike ay pintura. Bukod pa rito, nagbigay ng matibay na alibay ang kanilang mga katrabaho at kapwa pumasa sa polygraph test sina Mike at Tim. Dahil dito, inalis na sila sa listahan ng mga suspect at lumipat ang atensyon ng mga investigador sa susunod na posibleng sangkot. Hindi naging mahirap hanapin ang susunod na tao sa investigasyon, si Greg Marquardt, asawa ng kapatid ni Kathy na si Shelly Martin. Nagkakilala si Greg at Mike sa mundo ng droga at dahil sa ugnayang ito, ipinakilala ni Mike si Greg kay Shelly. Tulad ni Kathy, 16 years old din si Shelly nang makilala si Greg na noon ay 25 years old, isang malaking agwat ng edad na dapat sana ay naging babala. Ikinasal sila noong 1983 at kasunod nito, nalulong din sina Shelly at Kathy sa droga na sinasabing naimpluwensyahan ni na Greg at Mike. Habang nakabangon na sina Mike at Kathy mula sa bisyo, hindi ito nagawa ni na Greg at Shelly, na patuloy na nagkakaproblema sa batas at paulit-ulit na nakakulong. Ilang araw bago nasawi si Kathy, sinabi niya sa isang kaibigan na bumisita sina Greg at Shelly sa kanilang bahay. Ayon kay Kathy, habang si Shelly ay nasa kabilang silid kasama ang sanggol, sinubukan siyang gapangin ni Greg na agad niyang tinanggihan. Nang tanungin ng mga awtoridad, sinabi ni Greg na noong gabi ng krimen, sa mga panahong wala siya sa piling ng kanyang asawa, kasama raw niya ang isang lalaking nagngangalang Hampton Robinson III. May sapat na ebidensyang nagtuturo kay Greg na naroon siya sa bahay. Natagpuan ang kanyang fingerprints at buhok sa crime scene. Ngunit may malaking problema. Bilang isang miyembro ng pamilya na madalas bumisita sa bahay, hindi ito sapat na ebidensya para patunayang siya ang may kagagawan. Gayunpaman, naniniwala ang pamilya ni Kathy, lalo na ang kanyang amang si Frankie, na si Greg ang may kagagawan. Ayon kay Frankie, 2 araw matapos ang krimen, tinawagan siya ng ospital sa hating gabi at sinabing pumunta sina Shelly at Greg upang bumisita kay Tasha. Ipinag-utos ni Frankie na huwag silang papasukin. Unang-una, nagduda na si Frankie Martin kay Greg, kaya't agad niyang ipinag-utos na huwag papasukin sina Greg at Shelly sa ospital. Lalo't wala namang rason para bisitahin si Tasha sa 10 oras ng gabi, lalo na 3:00 ng madaling araw. Ayon kay Charlene Martin, ang lola ni Tasha na naroroon sa ospital, nang makita ni Tasha si Greg, bigla siyang natakot at naging balisa, dahilan upang paalisin ito kaagad. Sa kabila nito, nang tanungin si Tasha kung si Uncle Greg, nga ba ang lalaking nakita niya sa bahay noong araw ng krimen, hindi na niya ito maalala. Sinubukan ng mga investigador ang iba't ibang paraan para muling maalala ni Tasha ang insidente, ngunit dahil sa natamong pinsala sa ulo, wala na siyang natatandaan. Samantala, habang itinanggi ni Greg ang anumang kinalaman sa krimen, umamin naman siya sa pagkakaroon ng atraksyon kay Kathy, lalo na sa isang partikular na bahagi ng katawan nito, ang kanyang tiyan. Paulit-ulit itong binabanggit ni Greg at maging si Kathy ay nabanggit ito sa kanyang mga kaibigan noon. Sa isang nakakakilabot na detalye, ang tiyan ni Kathy ang pinakanatadtad ng saksak, isang indikasyong maaring konektado ang motibo ng krimen sa sexual obsession ni Greg. Habang iniimbestigahan,
Hiniling ni Greg na lumabas sandali upang maglagay ng barya sa parking meter, ngunit hindi na siya bumalik. Tumanggi rin siyang sumailalim sa polygraph test. Sa puntong ito, lalo lamang siyang pinaghinalaan. Sinuri ng mga autoridad ang alibay ni Greg. Ayon kay Shelley, ihinatid siya ni Greg sa paaralan bandang 10:30 a.m. at sinundo muli ng 2:30 p.m. May sapat na 4 na oras sa pagitan. Sapat na panahon para maganap ang krimen. Bukod pa rito, ayon sa medical examiner, si Kathy ay napatay bandang 1:00 ng hapon, pasok sa time window ni Greg. Sa panahong iyon, hindi pa malawak ang paggamit ng DNA sa mga kaso, kaya't serology o blood group typing pa lamang ang ginagamit. Napatunayan na type O ang dugo ng suspect, pareho sa blood type ni Greg. Ngunit 50% ng populasyon ay may ganitong type, kaya't hindi rin ito naging matibay na ebidensya. Matapos ang maraming taon, nanlamig ang kaso. Para kay Frankie, napakasakit ng paniniwalang ang lalaking pumatay sa kanyang anak ay asawa naman ng isa pa niyang anak. Noong 1998, isang cold case team ang binuo at isa sa mga unang kasong isinailalim sa pagsusuri ay ang kay Kathy Odom. Sa panahong iyon, mas maaasahan na ang DNA testing, kaya't sinubukan nilang makakuha ng profile mula sa biological evidence na nakuha noon. Lumabas sa pagsusuri na si Greg ay kabilang sa 2% ng populasyon na tugma sa DNA ng suspect, mas mainam na posibilidad kaysa sa dating 50%, ngunit hindi pa rin sapat na pruweba para kasuhan siya. Dahil dito, nagbigay agad ng paliwanag si Greg. Anya, may relasyon sila ni Kathy at nagkita sila sa umaga ng krimen, ngunit buhay pa raw ito nang siya ay umalis. Bagamat hindi pinaniwalaan ng mga investigador ang kanyang kwento, hindi pa rin nila ito maaaring arestuhin sa kawalan ng matibay na ebidensya. Kailangan nilang patunayang naroon siya sa mismong oras ng krimen. Kaya't lumapit sila kay Catherine Long, forensic expert mula sa Cellmark Lab sa Dallas, Texas. Si Catherine ay gumawa ng kakaibang eksperimento kasama ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan nilang sakalin ang isa't isa. Huwag mag-alala, kontrolado ang eksperimento. Ang layunin: malaman kung may naililipat bang skin cells mula sa suspect papunta sa biktima kapag sinasakal ito. Ang resulta? Oo, may makabuluhang dami ng skin cells na naiiwan ng sumasakal sa katawan ng biktima. Isang bagong forensic breakthrough na maaaring magbigay ng matibay na ebidensya laban sa salarin. Sa tulong ng eksperimento at bagong teknolohiya, may pag-asa na muling buhayin at maresolba ang kaso ni Kathy Odom. Sa muling pag-usisa ng mga investigador, napagpasyahan nilang muling suriin ang mga ebidensyang naiwan sa kaso. Isa sa mga pangunahing ebidensyang tinutukan ay ang electrical cord na ginamit upang igapos si Kathy. Sa kabutihang palad, ito ay naimbak sa isang paper bag at hindi sa plastic. Dahil dito, nanatiling tuyo ang ebidensya at napreserba ang DNA sa loob ng maraming taon. Nang masuri ang cordon, lumabas ang 2 genetic profiles, kay Kathy Odom at kay Greg Marquardt, ang bayaw ni Kathy. Ayon sa forensic experts, ang tanging posibleng dahilan kung bakit naroon ang DNA ni Greg sa cordon ay dahil siya mismo ang gumawa ng krimen. Noong December 18, 2002, inaresto si Greg Marquardt at kinasuhan ng pagpatay kay Kathy. Habang nakakulong, umamin si Greg sa isang kapwa preso. Inilahad niyang nakadroga siya ng heroin noong araw na pinaslang si Kathy. Pumunta siya sa bahay ni Kathy at nagtangkang manghipo, ngunit siya ay tinanggihan. Upang puwersahin si Kathy, binugbog niya ang anak nitong si Tasha at tinakot na papatayin ang sanggol na si Sean. Dahil sa takot para sa buhay ng kanyang mga anak, napilitan si Kathy na sumunod. Gumamit si Greg ng kutsilyo mula sa kusina at pumutol ng kordon mula sa isang lamp upang igapos si Kathy. Matapos niya itong pagsamantalahan at saksakin, iniwan niya itong walang buhay. Nilinis niya ang sarili sa banyo at nagsuot ng mga damit ni Mike Odom, ang asawa ni Kathy, upang malito ang investigasyon. 15 taon matapos ang krimen,
Tuluyang natukoy si Greg bilang suspect dahil sa pag-unlad ng DNA technology. 6 na buwan matapos ang kanyang pag-aresto, pumanaw ang mayamang tiyahin ni Greg at iniwanan siya ng malaking mana. Subalit nagdemanda ang pamilya Martin upang pigilan si Greg sa paggamit ng pera sa kanyang depensa. Noong 2004, umamin si Greg sa korte at nahatulan ng 45 years sa bilangguan. Ngunit namatay siya sa sakit sa atay makalipas ang 4 na taon lamang noong 2008 sa edad na 56. Ayon sa mga ulat, matagal na naniwala si Shelly, kapatid ni Kathy at asawa ni Greg, na inosente ang kanyang asawa. Naging dahilan ito ng pagkasira ng kanilang relasyon sa mga magulang. Ngunit makalipas ang ilang taon, lumipat din siya sa Oklahoma upang muling makapiling ang kanyang pamilya. Sa huli, sinabi ng ama ni Kathy na si Frankie Martin, "It does not bring back Kathy. I will always remember her, the house she put together, and the things we did. It is always tough to lose a child."